una mong pagkatiwalaan ang sarili. Ibig sabihin po, dapat mas higit tayong unang nagtitiwala sa sarili natin. Kasi po, lalo sa trabaho po natin, lalo sa security personnel, sa mga security guard. Kasi po may mga security guard na binibigyan ng task na tiwala ng kanilang mga officer, yung kanilang company, or sa officer na, kasi officer na nagde-decide kung ikaw ba ay akma doon sa ibibigay sa iyo task or tinatawag nating duties and responsibilities. Diba? Ngayon, pag binigyan ka ng task, mamimili ka, parang ayoko dyan sir, hindi ako fit dyan, ayoko namang lokohin ang sarili ko. Bilang isang security guard or ano ka man na empleyado, isang kahinaan ang iyong ibinibigay o ipinahihiwatig sa iyong superior. Kasi ito po yan eh, kung ikaw nagtitiwala sa iyo yung officer mo or yung boss mo or kung sino man, kahit hindi yung trabaho or opportunity na ibibigay sa iyo, tatanggihan mo, ibig sabihin you're weak, mahina ka. Alam po natin, una dapat tayong higit na nakakilala sa sarili natin. Sabi nga eh, who knows yourself rather than you? Sino bang unang nakakakilala ng husto, ng wagas sa sarili mo, kundi ikaw? Ngayon, ibinigay na sa'yo, nagtiwala, tinanggihan mo. Kasi may na-encounter din akong ganyan, mga security personnel, na pag binigyan mo ng task, ayaw. Hindi daw siya fit doon, baka daw ano pang mangyari, wag na lang daw, doon na lang daw siya. Ganyan. So naintindihan natin na nagsasabi, kaya lang, duties and responsibilities ito. Hindi ito isang bagay or pagkain na pwede natin tanggihan on the spot. Kasi bago naman ibigay sa'yo, ina-assist naman ng officer yan eh. Diba? Kasi sino ba namang officer ang magbibigay ng task or mga duties and responsibilities doon sa kanyang mga security personnel na alam niyang mako-compromise yung kanyang area of responsibility or hindi siya akma, hindi niya kaya panggampanan, hindi pa siya knowledgeable doon sa kanyang gagawin. Pero pag binigay na, ibig sabihin yun na yung mga guard, accept natin yun. Kaya nga meron naman tayong 11 general orders na babangga. Kung hindi mo alam, di ba? Pasok sa GO number 9 to call my superior officer in any case not covered by instruction. Ngayon, na-violate mo rin yung 11 general orders sa hindi mo pagsunod. That is insubordination. Ano yung binviolate mo doon? Ang dami, di ba? So parang ano yung pwede mong gawin para ma-coop up mo yung ibinibigay sa yung task? Lalo't kung matagal ka na dyan, syempre alam na nila, or ang dahilan lang eh namimili ng area, diba? Ayaw na mag-ikot, especially pag mga roving. Sabi ko nga, pag roving ka sa isang area, mas ano ka dun eh, marami kang matututunan. Kaya nga sa akin po, ang aking ginagawang strategy kapag bago yung aking mga security personnel, nilalagay ko sila sa roving. Pero not oftentimes tinitingnan ko pa din, kasi syempre kailangan sa mga entrance natin medyo nakaayos mag-uniforme, cannot blaming them, ano, kumbaga that is part of grooming dun sa area na yun, hindi para pahirapan, diba? So makikita mo yung concept ng building, yung physical ng building, kung nasaan ba yung mga fire exit, nasaan ba itong mga equipment na kailangan during emergency, saan ba yung mga unit na to, mga ganito, mga ganyan. So napaka kaya lang tinatanggihan. Bakit? Kasi syempre ando nga yung katamaran, takot. Ba't ka matatakot? Sabi ko nga iba dyan, may mga aswang daw, may mga multo daw. Sabi ko, hindi ka magsasalamin, hindi ka na makikita ng multo eh. Joke lang naman po yun. Mararamdaman mo, siguro na intindihan natin yan, totoo naman mga ganyan. Pero ba't ka magpapatakot sa mga ganyan? Sa probinsya nga, sa mga buntok tayo nagpupunta, ang damo-damo pa, may dami pa mga wild animals dyan, matuka ka pa ng ahas. Samantala dito sa Manila building, ang daming ilaw, takot pa din or tamad lang. Kaya hindi tayo lumalago kasi may mga opportunity na ibinibigay sa atin na tinineglect natin, tinatanggihan. Yet apply naman ang apply, trabaho naman ang trabaho. Tapos pag binigyan ng opportunity, alam nyo ba, kapag binibigyan tayo ng mga task na mabibigat na,
opportunity na yan. Ay, ibig sabihin, kaya mo nang umangat ng umangat ng umangat. Diba? From security guard, naging SIC ka, naging head guard ka, naging OIC ka na. Ganun lang po talaga, may dapat trust the process. So, anong gagawin kung sakaling ganun na tumatanggi sa trabaho? Siyempre, mawawalan ng tiwala na tong officer, mara-request ka for replacement. Dapat lang. Kasi why? Ay, paano kung gayahin niya ng mga kapwa security personnel? Bakit si ganito sir, tumanggi, pinagbigyan nyo. Tapos kami tumatanggi, hindi nyo pagbibigyan. Bias. Tama naman. So dapat titingnan nyo yung concept ng mga kapwa natin, mga security guard. Ano yung magiging pananaw nila dun sa ginawa natin. So pag hindi kaya pinalitan ng agency dyan, teka lang, parang there's something wrong na. Ay kung gawin kaya yan lahat magsabi, iba to sa agency, sir, pinayagan nyo si ganito, nire-replace namin yan, ayaw yung palitan. Ngayon, naging imahe na tuloy, imahe ng kapalpakan, na kapag pwede palang tumanggi kapag doon gusto man pwedeng mamili ng area. Diba? So, anong mangyayari sa detachment? Hindi ang gulo-gulo. So, replace. Kasi yung ganitong klase ng mga tao, mga security personnel, ay kung ini-insist, kasi I was in the security industry, palitan na. Kasi ayaw mag-grow eh. Anong gagawin dyan? Susweldo? Kung ano yung gusto? Okay. Sabi ko nga mga sa ano ko lang, magawa ka ng sariling company. Kung ganun ang gusto natin sa buhay. Even the owner of the company, binibigay yung mga task. At sumusunod din yan. Hindi pa pwedeng hindi. Kasi kumpanya niya yun eh. Diba, pag audit, kailangan, pag bibigyan ka ng sweldo, ikaw may-ari ng company, naka-pero ka. Hindi pwedeng kuha dun sa kaban ng kumpanya na walang approval. Siyempre, there is an approval. So, ganun din po. Kailangan sumunod tayo. Huwag nating hayaang iyan na lang ang ating kahinatnan, mga ganyan. Hindi tayo lalago. Lalo sa mga security guard. Kung ano ibigay sa ating task, gawin natin. Hindi naman pwede ka nag-iisa eh. May katulong ka. Ask. Concern. Kaya sa formation ko, lagi ko sinasabi, any question, suggestion, clarification, even violent reaction will do. Joke lang po. Kaya ako sinasabi lagi yun, kasi gusto ko magtanong kayo, mag-concern sila, mag-suggest sila. Kaya dapat aalamin natin yung gano'n. Kasi pag kayo na naging officer, makikita nyo yan. Kung paano kayo, kung tatanggihan kayo, paano magagawa? Kundi ma-replace ka talaga. So sa mga security personnel, mga empleyado, binigyan kayo ng task, alam nyo mahirap. Hindi po mahirap yan, isip nyo lang yan. Gawa ng paraan. Magtanong, magpatulong, at higit sa lahat, sumunod kung ano yung nararamdaman.